Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sagot ko ito sa nagsasabi na ang Quran ay kopya. Binanggit ko na sa yung speech ko nandoon sa Qatar na paano kinopya ang Quran, na ang Biblia, ang Diyos ay may anak. Sa Quran, sa Suratul Ikhlas, nagpapatunay siya Allah na siya ay walang anak. Ha? Maraming bagay na kontradikto nasa Quran at nasa Biblia. Like for instance, for adult stories, sexual stories, pagyugyugan nandyan sa Biblia. Ang dami-daming yugyugan sa Biblia. Pero kahit isa dyan sa Quran, walang yugyugan. Sa Biblia, isang chapter lang, Ezekiel 23, ay yugyugan yan lahat. Dagdag bawas, ang Biblia, maraming dagdag bawas, omitted and added. Na-memorize ang Quran by millions. Ang Biblia, kahit isa walang nakamemorize. Ang palusot nila dito naman, sabihin nila, marami daw characters nga nariyan sa Quran nga originally nandoon sa Biblia. Yung pangalan ng Adam, ay yung pangalan na Ibrahim or Abraham, Moses, ang pangalan ni Moses, Jesus Christ, marami dyan nga mga pangalan ng characters na mga characters nandyan sa Quran nga nasulat sa Biblia. Okay. Kunin natin yung logic nyo, ha. Sakyan ko yung logic nyo, mga kapatid. Sa ganon, kopya ang Quran. Tatanungin mo kayo, kailan ba ang Biblia sa Kristiyano nabuo? Ano ba ang Biblia sa Kristiyano talaga? Ang Biblia ba ng Kristiyano originally is Old and New Testament? Yun bang pag-iisip ninyo, mga kapatid? Kung nag-isip kayo, isang Kristiyano nga nag-isip, originally ang Biblia sa Kristiyano ay ang Old Testament at ang New Testament, sabi ko, mangman, bubog at bubo yung tao na yun, walang background sa history of the Christian books. The Christian books ay yung tinatawag na New Testament, 27 books of the New Testaments. Yun ang tinatawag na books of the Christian. Starting from Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, etc. Down to Revelation. Ito ang mga aklat ng mga Kristiyano tinatawag ngayon na Old Testament. Bakit ang Old Testament ay hindi ito sa mga Kristiyano? Dahil originally, ang Old Testament tinatawag ito na Tanakh. Ang Tanakh ay nabahin ito sa tatlong seksyon. Tinatawag ito na Torah, yung Torah meaning the law, the first 5 books of Moses. Ito namang tinatawag na Nabiyim, na prophet, yung Nabiyim, the prophets or prophecy of the prophets, Nabiyim. Ito namang tinatawag na Ketuvim, yung meaning the writings. Tinatawag ito in general Tanakh. Ito ay Old Testament, sa ngayon tinatawag na Old Testament. Itong Old Testament, hindi pa isinilang si Jesucristo. Ito'y ginagamit sa mga Hudyo bilang kanilang banal na aklat. Ang tinatawag na Tanakh. 200 years before the birth of Jesus Christ, ang tinatawag na Tanakh ay intact na ho. In fact, the first translation into Greek, ang Old Testament, tinatawag itong Septuagint. Aklat ito ng mga Hudyo. Kung di ba, bigyan ko kayo ng mga salita ng mga Hudyo laban sa Christian books. Galit na galit ang mga rabbi, scholars of the Hudyo, sa mga Hudyo, dahil sabi nila, the Christian, they glued it. Their books, they glued to our books. They glued, minang gipadikit, giragbi, gipadikit daw ang Kristiyanong libro sa Hudyo nga libro. Make a research. Maghanap kayo ng i-type nyo sa Google or sa YouTube, the view of the rabbi or the view of the Jewish people concerning New Testament. O sabihin nyo, i-type nyo lang New Testament and the rabbi. Ano ang sinasabi nila?
So kung kayo mga Kristiyano, and then you insisted na maraming mga characters sa Quran na nandyan sa Biblia, kayo rin, ang New Testament rin pala ay kopya rin. Kopya rin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah. At saka Sami. Okay. Brother Ibn Faisal. Las Pinas City. Kung ganun, ang New Testament din pala, kopya rin. Ay talaga namang kopya. Kopya rin dahil ang daming istorya, hindi lang characters, stories, and yung kinokopya dyan, supposing, sa Isaiah 45 verse 5, sinasabi na dyan, I am the Lord, the only one, and beside me there is none else. Kinopya, si Lord daw, Jesus daw yun si Lord. Ano pa? The Savior, the word Savior many times repeated in the Old Testament. Savior din. Ginagamit din nila ang forgiveness of sin. Nandyan sa Old Testament. Forgiveness of sin. Nandyan din sa New Testament. And then you are insisting even sa yung tinatawag na Isaiah 6:9 is this is talking about Jesus. In fact, ito ay strange ito sa mga Hudyo dahil ang mga Hudyo mismo, hindi sila naniwala kay Jesus Christ. In fact, si Jesus Christ para sa kanila, bastardo na anak. At si Mary, prostitute, astagfirullah, prostitute si Mary sa kanila. Nagtataka lang ako sa mga Kristiyano. Ang kampi-kampi nila, ang gaan ng loob nila sa mga Hudyo, kahit ang mga Hudyo, ang paningin nila sa Kristo ay bastardo. Ibig sabihin, binuntis si Maria nga hindi nga alam ang tatay sa mga Hudyo. You read the Talmud, unmasked. Right? Talmud, unmasked. Translated by Father Franites, isang bishop, isang Catholic bishop, nag-translate sa Talmud, at pinakita dito anong kabalbalan ng paniniwala ng mga Hudyo laban sa Christianity. Ang mga Hudyo ay galit na galit sila dahil ang kanilang Old Testament, ang kanilang aklat, banal na aklat ng tinatawag na Tanakh, itong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, etc., ay pinadikit raw sa Biblia o sa aklat ng mga Kristiyano. Na in fact, sa kanila, kompleto ng kanilang aklat. Bakit pa pinadikit ang New Testament? Ngayon, ang mga walang hiyang Kristiyano, hindi nila alam na yan ang Old Testament ay owned by the Jewish people. Ninakaw ninyo, you Christians, you steal it. Ninakaw ninyo ang aklat ng mga Hudyo at pinadikit ninyo sa inyong aklat. Dahil originally, ang aklat ng mga Kristiyano is the New Testament. Wala kayong karapatan sa Old Testament. Dahil ang Old Testament, 200 years before the birth of Jesus Christ, intact, tapos na po ang Old Testament. Before the birth of Jesus Christ. 2 century. Ay tapos na ho ang Old Testament. Tapos ngayon, you have the blood to say na ang Quran ay kopya. Bakit hindi ba natin i-analyze at sasabihin na lamang, ang Quran, ang Biblia ay may similarity dahil isa lang ho ang pinanggalingan. Mayroong pagkakaiba dahil sa mga corruption nandyan sa Biblia. Yun ang paningin namin. Kami mga Muslim, ang paningin namin, bakit mayroong nagkakapareho, mayroong similarities, mga pangalan, dahil isa lang ho ang pinanggalingan. Kung anumang pagkakaiba dyan, dahil sa mga corruption, sa mga Kristiyano nga inserted into the Bible. Kahit ang mga Hudyo galit nga sa mga Kristiyano dahil ginagamit niyo ang verses, you interpreted verses of the Jewish book doon sa New Testament. For example, like the birth of Jesus, prophesied by the Old Testament, etc. Ito si Jesus, hindi naman niwala ang mga Hudyo niyan. Magbasa nga kayo ng ibang magbasa nga kayo mga kapatid. Siya Maha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh from Sabah, Malaysia. Yun ang masabi ko mga kapatid sa inyo lahat. Please, kung mayroon mong kukontra sa akin, sige magdebate tayo. Pagdidebatihan natin. Papapatunayan ninyo na ang Old Testament is a part or aklat originally by the Christian. Dahil papatunayan ko, originally, ang Old Testament, books of the Jewish people. Hindi ito libro ng mga Kristiyano.
kung yun man lang ang basihan ninyo nga kopya ang Quran dahil sa mga characters nga nasa Quran at originally mabasa sa Old Testament, kayo rin pala, kopya rin ang inyo, Christian. Dahil yung New Testament ninyo, ang daming characters dyan, pangapangalan ng tao nga nandoon na sulat din sa Old Testament. Why you not change your mind, understanding, na ito ay nagkakapareho lamang, mayroong similarity, dahil ito ay originally, isa lang ho ang pinanggalingan nila, ang isang tagapaglikha. Ngunit nagbabago, mayroong nagpagbabago dahil sa mga insertion ninyo, gawa-gawa, lalo na si Mr. Pablo, si Pabling. Tingnan mo, out of 27 books, 14 books of the New Testament, 14 ay kang Pabling. More than 50%. More than 50% of the book of the New Testament written by Paul. Sino si Paul? Kalaban, taga-usig ni Kristo. Isang sinungaling. Napapatunayan ko na yan. Papatunayan ko nga si Pablo, kung mayroong makipagdebate, papatunayan ko si Pablo na siya'y peke na apostol ni Kristo at siya'y sinungaling at hindi siya karapat-dapat nga magtawag sa king Kristo ang kanyang master. Dahil maraming si Pablo binabali, tinitwisted at balimbing pa na tao. So, separate ko ang panahon na yan. Actually, na I had mentioned already, discussed already kung sino si Pablo. Yun lang ang masabi ko mga kapatid. Kung kayo ay allege that ang Quran is copied due to the characters of the Quran inside in your Bible or in the Old Testament, kayo rin mga Kristiyano, yung New Testament ninyo, originally by Christians, you copied also your own book from the Old Testament because there are names of the Old Testament listed down in the New Testament. Yun lang aking masabi. Shout out muna dyan kay Shia Maha, kay Sarah Gumulon, shout out pa rin, at kay Romel, shout out sa inyo. May Allah reward you. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-share na lang ho mga kapatid. May Allah reward you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.